Kung sinusubaybayan mo ang NBA, alam mo na si LeBron James ay hindi na basta isang manlalaro. Siya ay isang legend, isang icon, isang taong ang bawat desisyon ay tinatalakay ng buong mundo. Pero nang malaman ng lahat na pumirma siya sa Philadelphia 76ers, marami ang nagulat, marami ang nagtaka. Kasi maaari sana siyang umuwi sa Cleveland para sa perpektong ending ng kanyang dokumentaryo. Maaari sana siyang sumama kay Steph Curry sa Golden State, pero pinili niya ang Philadelphia. At ang dahilan? Mas komplikado at mas nakakaintriga kaysa sa inaakala ng lahat. Balikan natin ang buong kwento para maintindihan kung bakit ito napakalaking desisyon. Kailangan muna nating tingnan ang buong larawan ng roster ng 76ers. Malinaw na chasing championship si LeBron James sa pagpirma sa Philadelphia 76ers. Pero para gawin ito, kailangan niyang isakripisyo ang pera para maglaro sa pinaka-loaded na roster na posible niyang makuha. Kaya naman, ito ang pinakamalaking tanong sa lahat. Sasama ba talaga si LeBron sa isang team kung saan hindi na siya ang pangunahing bituin? Dahil sa off-season na ito, malaking galaw ang ginawa ng Philly. Nakuha nila sina Jaylen Brown at Anthony Simons. Pero dahil dito, malinaw natin makikita ang talento para sa 76ers na manalo ng championship. Maaaring ang huling sayaw ni LeBron ay magdala sa kanya ng agarang tagumpay. Kaya naman, meron tayong malaking tanong. Kaya ba ni LeBron tumanggap ng mas maliit na papel at isakripisyo ang kanyang sarili para sa kabutihan ng buong team? Ang tanong na yan ay palaging kasama niya noong nasa Lakers pa siya. Pero hindi kailanman naramdamang komportable si LeBron na magbigay daan kay Luka Doncic. Maari sana siyang manatili sa Lakers sa parehong sweldo. Kaya naman, matapos ang isang season kung saan hindi na ganoon kahalaga ang opinyon ni LeBron sa Lakers, nasira na ang tulay sa pagitan nila. Pero sa 76ers, may talento. Ngunit meron din tayong team na may tatlong sobrang high usage na players sa kanilang roster. Kaya naman, tingnan natin ang mga numero. Sina Tyrese Maxey, Jaylen Brown at Joel Embiid. Ang tatlo ay nag-average ng higit 26 na puntos kada laro noong nakaraang season. Pero kung nakalaro sana si Joel Embiid ng sapat na games para masali sa leaderboard, ang tatlong ito, sina Maxey, Brown at Embiid, ay magiging kabilang sa top 16 sa buong NBA sa usage percentage. Kaya naman, isang bola lang ang kailangan ibahagi. Sa Sixers, mukhang pipiliin ni LeBron na maglaro ng papel na playmaking at defense. Mukhang gustong niyang ilagay sa tabi ang kanyang ego para manalo ng championship, na ibig sabihin, sa papel, si LeBron ang perpektong fit para sa roster na ito. Ngayon, alamin natin kung kaya pa niya iyon. Pero nakita rin natin na sa 2026 playoffs, kahit hindi na top 5 na manlalaro si LeBron sa liga, kaya niya pa ring ibalik ang oras kung kinakailangan. Kaya naman papasok sa unang round laban sa Houston Rockets, wala na ang Lakers kay Luka Doncic at si Austin Reeves ay naglaro lang sa 2 laro. Pero si LeBron, nagulat siya sa buong mundo. Nag-average siya ng higit 23 puntos, 8 assist at 7 rebound kada laro, habang madaling tinalo ng Lakers ang mas batang team ng Rockets. Pero habang nanonood lang si Kevin Durant, ang 41 taong gulang na si LeBron ay nag-score ng 28 o higit pa ng 3 beses. Habang nagbigay ng masterclass performance ang Lakers sa pag-blowout kay Houston sa Game 6. Kaya naman ipinakita ni LeBron na kung kinakailangan siyang tumaas, kaya pa rin niyang maging isang bituin na kayang manguna sa isang team patungo sa panalo ng isang playoff series. Pero may hangganan din siya. Pero natapos ang playoff run ng Lakers at ni LeBron sa second round. Nang nasweep sila ng Thunder, hindi man lang malapit ang seryeng iyon. Kaya naman kailangan talaga ni LeBron ang napakatalentadong roster para manalo ng championship. Kaya naman, kung tapat tayo, doon din lumalakas ang mga tanong tungkol sa Philly. Hindi rin natin maiiwasan ang katotohanan tungkol kay Joel Embiid. Pero si Joel Embiid ay isa sa mga pinakamalaking injury risk sa modern na NBA. Kapag naglalaro siya, si Embiid pa rin ay All-NBA quality center. Kaya naman, wala nang duda doon.
Nag-average lang siya ng 24 na puntos, 7.3 rebounds at 4 na assist kada laro sa playoffs. Pinangunahan niya ang Sixers laban sa Celtics sa Game 7, may 34, 12 at 6. Pero si Embiid ay naging healthy lang para sa 7 playoff games. At naglaro lang siya ng 38 games ngayong season, matapos maglaro ng 39 na games noong 2024. At 19 na games lang noong 2025. Kaya naman, hindi natin masisilip ang hinaharap. Hindi natin alam kung mananatiling healthy si Embiid o kung magiging injured siya sa playoffs. Promising na siya pumayat, pero ang mga tuhod niya matagal nang dumadanas ng pagod at pinsala. Napakadaling manalo ng championship ang Sixers kung nasa roster nila si Embiid. Kasi ngayon, hindi maganda ang kanilang options para sa backup center. Kung healthy naman si Embiid, kailangan pa rin nating itanong, sapat ba ang team na ito? Pero handa ba talaga si LeBron na maging pang-apat na option sa isang championship roster? Dito ako gustong pag-usapan ang isa sa mga pinaka-nakakabuti na senyales para sa mga Sixers fans. Kaya naman, napatunayang elite ang passing ni LeBron noong nakaraang season. Alam natin sa buong karera niya, isa si LeBron sa mga pinakamagaling na passer na ating nakita. At noong 2026, ayon sa Crafted NBA, nasa 95th percentile o mas mataas pa si LeBron kapwa sa passer rating na sumusukat sa kalidad ng mga passes ng isang manlalaro at sa creation percentage na nagpapakita kung gaano karaming open shots ang nagagawa ng isang manlalaro. Pero kung kukunin ni LeBron ang papel na iyan, ang passing at playmaking first habang nag-focus siya sa defense, muli, mag-slide siya sa roster na ito ng perpekto. Kaya naman, hindi natin pwedeng baliwalain na si LeBron pa rin ay may 27% usage percentage noong nakaraang taon, na maganda para sa ika-24 sa buong NBA at nauna pa kay Austin Reeves. Ang tanong, paano niya mararamdaman ang pagbibigay daan sa mga taong tulad nina Tyrese Maxey at Jaylen Brown? Napakaraming galit ang natanggap ni Jaylen Brown ngayong off-season. Pero hindi lang siya gumawa ng malaking headlines nang sabihin niya na ang paborito niyang season ay ang nakaraang taon. Ang season kung saan mas madalas siyang nakakuha ng bola, mas madalas siyang nag-shoot ng bola na nagresulta sa first round exit para sa Boston. Kaya naman, maiisip natin na mas paboritong season sana ang championship run ng Boston Celtics, pero mukhang hindi. Pero tinalikuran din ng analytics community si Jaylen Brown. Isang team analytics department pa nga ang nagsabing view namin siya bilang ika-7 pinakamagaling na manlalaro sa isang team. Kaya naman, hindi rin dito natapos ang drama. Inireport na napapagod na ang mga tao kay Jaylen Brown dahil palagi niyang tinitingnan ang kanyang sarili bilang pinakamatalinong tao sa kwarto at kumikilos din siya ng ganon. Pero gusto ko kayong tanungin, talaga ba nating babaliwalain na si Jaylen ay hindi ang 2024 Finals MVP? Kahit naniniwala ka na dapat manalo si Jason Tatum ng award na iyon. Kaya naman, sa 2024 Finals, nag-average si Jaylen ng higit 20 puntos, 5 rebound at 5 assist kada laro, habang sa defense, naging locked-in siya at isang menace. Pero sa pinaka-minimum, nagbibigay siya sa Philly ng isang all-star level player na maaaring mas magaling pa dyan at alam na rin niya kung ano ang kailangan para manalo ng championship. Kaya naman, maaaring si LeBron ang susi para sa locker room dito. Napakalabo na mag-clash si Jaylen kay LeBron. Pwedeng mangyari. Isang risk ito, pero ang smartest guy in the room act, pwedeng tapos na dito. Patuloy pa rin ang mga tanong para sa 76ers. Pero sasabihin ko, isa sa mga pinakamalaking tanong ko, kaya bang tumaas pa ni Tyrese Maxey? Kasi si Tyrese ay maaring isa sa mga pinaka-underrated na manlalaro sa NBA ngayon. Kaya naman, sa edad na 25 lang, sa isang liga na puno ng talento, si Maxey ay third-team NBA at nag-produce siya ng unreal na mga numero. Nag-average siya ng 28.3 puntos, 6.6 na assist, 4.1 rebound, at 1.9 na steal kada laro sa regular season.
Pero kung ibalik natin ang mga numerong ito noong 2005, si Maxey sana ay nanalo ng MVP ng NBA. Ngayon, syempre, nasa isang era tayo na mas mataas ang scoring. Kaya naman, kailangan tandaan na si Tyrese Maxey ay 26 na taong gulang lang sa susunod na season. Papasok pa lang siya sa kanyang prime. Pero muli, may mga tanong. Ang postseason play ni Tyrese Maxey ay nagbunga ng ilang issue. Pero bumaba ang kanyang numero laban sa Knicks. Nag-average lang siya ng bahagya sa 18 puntos kada laro. Habang tinalo siya ni Jalen Brunson ng 29 na puntos kada laro. Sinweep ng Knicks ang Sixers, habang tumaas si Jalen Brunson at hindi tumaas si Tyrese Maxey. Kaya naman, noong 2020 for playoffs, napanood natin si Tyrese na nuclear laban sa Knicks. Hindi siya matigil. Nakakuha siya ng mahahalagang clutch shots. At nakatulong siya sa Philly na manalo ng 2 laro laban sa New York. Natalo pa rin nila ang first round series na yon sa 6. Pero nag-average si Tyrese Maxey ng halos 30 puntos kada laro. Pero kung yon ang version ni Tyrese na makukuha natin, magiging mapanganib yun. Kaya naman, promising talaga na si Maxey ay isang deadly catch-and-shoot player. Nang wala si Jaylen Brown o LeBron sa team niya, at habang halos palaging naka-out si Embiid, kinuha ni Tyrese ang kulang sa kalahati ng kanyang shots mula sa 3 sa catch-and-shoot situations. Pero sa catch-and-shoot threes, mas mataas ang percentage ni Maxey. Nag-shoot siya ng 41.7% ng kanyang catch-and-shoot threes. Kaya naman, isa siya sa mga rare na uri ng scorer na kaya niyang gumawa ng sarili niyang shot sa mataas na clip. At effective din siya kapag off the ball at spotting up. Maikli, matunog. Pagkatapos ay mas mahaba para bumuo ng momentum. Walang duda, ang Sixers, kung healthy, kung may chemistry, magkakaroon ng malaking offensive firepower. Ang tanong para sa atin, may depensa ba sila para manalo ng championship? At kung ikaw ay nanonood nito ngayon, marahil ikaw ay isang LeBron fan mula pa nung bata ka, o isang Sixers fan na naghihintay ng unang championship sa Embiid era. Naintindihan ang saya at ang takot na nararamdaman mo. Kasi hindi pa nakarating sa conference finals ang Sixers sa buong panahon ni Embiid. Ang process, kompletong pagkabigo hanggang ngayon. Pero ngayon, binibigyan ni LeBron ang team na ito ng pinakamalaking posibilidad na kaya nilang kunin. Pwede nilang itama ang lahat ng mali. At sa pagpanalo ng championship, gawing tagumpay ang buong kwento. At ang pinakamalaking X-factor ng team na ito, sa defense at sa lahat ng kanilang ginagawa, ay si VJ Edgecombe. Bago pa man ang kanyang rookie season, malinaw na sinabi ni VJ kung saan siya nakatuon. Gusto ko rin na maging all-defensive team. Alam ko, iisipin nilang mahirap para sa isang rookie, pero hindi ko iniisip na magiging mahirap para sa akin. Nagkaroon si VJ ng napakagandang rookie season para sa Philly. Mukhang maaari siyang maging all-star level talent o higit pa habang tumatagal ang kanyang karera. Sa unang taon, nag-average siya ng 16 na puntos, 5.6 na rebounds, 4.2 assists at 1.4 na steals kada laro, na maganda para sa third sa Rookie of the Year voting, sa likod ni Conklin at Cooper Flagg. Kapag nasa best niya si VJ, mapanganib ang upper limit niya. Nagsimula siya sa kanyang karera na may 34 na puntos sa kanyang unang laro. Ang pinakamarami para sa isang rookie sa kanilang debut mula pa noong panahon ni Wilt Chamberlain. At sa playoffs, ipinakita rin niya na kaya niyang tumaas sa mga sandaling pinakamaliwanag ang ilaw. Sa Game 2 ng unang round laban sa Boston, naging pinakabatang rookie si VJ sa kasaysayan ng NBA na nakakuha ng 30 puntos at 10 rebounds sa isang laro. Nakamamangha, pero dahil sa dami na ito ng offensive sa roster, ang pinakamalaking tanong para kay VJ, kaya ba niyang maging ang all-defense stopper na sinabi niyang gusto niyang maging? Hindi naging all-defense si VJ bilang rookie. Ipinapakita ng Crafted NBA na solid ang kanyang defensive stats, pero wala silang kahanga-hanga. Nasa 74th percentile siya sa deflections at 66th percentile sa kanilang sariling defensive plus-minus formula. Kaya naman,
Naroon ang potensyal para maging defensive star si VJ. Naroon ang kanyang mindset. Naroon ang oportunidad. Kasi si VJ sa second year, kaya niyang kumuha ng mas kaunting offensive role ngayong season. Kasama sina Jaylen Brown, Anthony Simons, at syempre si LeBron James na idinagdag na sa roster. At kung meron tayong isang bagay na alam natin, titingnan ito ng mga Sixers bilang isang championship or bust na scenario. Nakabitin sa isang sinulidang kalusugan ni Joel Embiid. Pumirma man si LeBron ng 2 taon na kontrata. May player option siya na nagbibigay sa kanya ng exit matapos ang isang season at maaari rin siyang piliing mag-retire matapos ang taong ito. Ngayon na ang panahon para sa 76ers na manalo ng championship. Kung ganap na susunod si LeBron sa kanilang sistema, kung magkaka-chemistry sila, kung manatili silang healthy, magiging mahirap para sa kahit sino na talunin ng Sixers, pero kailangan din nating aminin, napakaraming kung dyan. Kaya, narito na tayo. Maraming salamat sa panonood.